para buksan po ang ating Biblia sa aklat ng Ecclesiastes chapter 1 verse 1 to 18. Alright, yeah. Alright, say amen po kung nakikita nyo na po. Ecclesiastes chapter 1 verse 1 to 18. Alright, basahin ko na lang po, tapos sundan na lang ako sa inyong mga mata. And verse 1, the words of the preachers, the son of David, king in Jerusalem. Vanity of vanities, said the preachers. Vanity of vanities, all is vanity. What profit hath a man of all his labor which he taketh under the sun? One generation passeth away, and another generation cometh, but the earth abideth forever. The sun also ariseth, and the sun goeth down, and hasteth to his place where the hero arose. The wind goeth toward the south, and turneth about unto the north. It whirleth about continually, and the wind returneth again according to his circuits. All the rivers run into the sea, yet the sea is not full, unto the place from whence the rivers come. Thither they return again. All things are full of labor, man cannot utter it. The eye is not satisfied with seeing, nor the ear filled with hearing. The thing that hath been, it is that which shall be, and which is done is that which shall be done, and there is no new thing under the sun. Is there anything whereof it may be said, see, this is new, it hath been already all time, which it was before us. There is no remembrance of former things, neither shall there be any remembrance of things that are to come with those that shall come after. I, the preacher, was king over Israel in Jerusalem, and I give my heart to seek and search out by wisdom concerning all things that are done under heaven. This sore travail hath God given to the sons of man to be exercised therewith. I have seen all the works that are done under the sun, and behold, all is vanity and vexation of spirit. That which is cannot be made straight, and that which is wanting cannot be numbered. I communed with mine own heart, saying, Lo, I am come to great estate, and have gotten more wisdom than all they that have been before me in Jerusalem. Yea, my heart had greater experience of wisdom and knowledge, and I give my heart to know wisdom, and to know madness fully. I perceive that this also is vexation of spirit, for in much wisdom is much grief, and he that increaseth knowledge increaseth sorrow. And let's bow our head and close our eyes. And Heavenly Father, Lord God, thank you for this afternoon. Once again, kami nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong kadakalan, katapatan, Panginoon, sa iglesyang ito, Lord God. Naway, Panginoon, ang iyong lingkod, gamitin mo, Panginoon, ang aking labi. Naway, Panginoon, ito ay, itong mga message na ito, Panginoon, mag-remind sa amin, Panginoon, ng mga na mga bagay, Panginoon, dito sa under the sun, naway ito ay magkaroon ng kabuluhan sa pamagitan mo, Panginoon. Lord, use me, Panginoon, as your servant, Panginoon, in my desire, Lord God. Naway, Panginoon, patawarin ako, Panginoon, kung may nakita ka sa akin, karumihan sa aking puso, Lord God. Ako ay nagsisisi, Panginoon, at wala akong magagawa kung wala yung pagsama, Panginoon. Lord, thank you, Panginoon, at sinusuko ko lahat, Panginoon, ng aking kanahan, at binabalik ko, papuri, pasalamat. In Jesus I pray. Amen. Please be seated po. Alright, well, yun po. Once again, magandang hapon po sa bawat isa. And naway nagagalak po tayo na naririto tayo sa sambahan ito. And maraming nangyari at marami pa, pero ang Panginoon hindi pa rin nagbago yung pangako ng Panginoon. Yung pangako ng Panginoon is still, even though marami tayong pinagdadaanan or suffering na tulad nga ng message kanina. But for this afternoon, ang message ko po ay pinamagatan ko to ng From Vanity to Victory. And yung mga kapatid, alam ko naranasan natin yung mga gumising ng araw-araw, pumasok sa trabaho, gawin ng parehong routine. Pero sa dulo, nagtatanong tayo kung tama pa ba itong ginagawa natin
or bakit ginagawa ko lahat ng mga bagay na ito. Ito yung paulit-ulit natin, tanong natin sa sarili natin tuwing umaga, na pagising natin na parang paulit-ulit na lang nangyayari. Tulad nga sa binasan natin dito sa Ecclesiastes, makikita natin dito yung paulit-ulit na sinasabi ni Solomon dito sa verse 3 or 4, na one generation passeth away and another generation cometh. Tayo, alam natin, lilipas tayo dito. Dadating ang panahon, church na to is ipapamana natin sa next generation. But the church still remain. Kasi yun ang pangako ng Panginoon. But this afternoon, kailangan natin makita kung ano ba talaga ang purpose natin dito sa church. Or purpose natin bilang isang Kristiyano sa harapan ng Diyos. Kasi dito po, ito sinulat ni Solomon, kasi hindi ito bagong problema. Matagal na itong naranasan ng isang hari na may lahat, which is wisdoms, riches, power, and pleasure. We know King Solomon, if nabasa nyo na po ang 1 King, 2 King, 1 Chronicles, 2 Chronicles, doon natin maiintindihan yung buhay ni Solomon. Kung paano siya tinatag, paano siya tinawag ng Panginoon, and minsan din siya ay nadapa, at minsan siya din bumangon sa salita ng Panginoon. And this is the realization ni Solomon. And now, it reminds us yung mga bagay na dinidesire natin as a kabataan or as a may pamilya. Ang gusto natin gawin is nagsisik tayo ng mga bagay under the sun. Ano yung mga bagay na under the sun? Ito yung mga bagay na dapat natin manawaan. Minsan, ito ay magkakaroon ng walang kabuluhan kung wala ito sa Panginoon. Kasi Solomon figured out ni Solomon na yung mga bagay dito is, yung mga under the sun is vanity if without God. Yun yung na-figured out ni Solomon. And let's ask ourselves, let's evaluate ourselves, bakit tayo minsan nagsisik tayo sa mga bagay na walang kabuluhan? Which is, those things, wisdoms, riches, hindi yun masama. Pero kung hindi natin yung ma-apply sa buhay natin, sa paglilingkod natin sa Panginoon, doon yung mangyayari na yung mga bagay na yun it's all vanity. And ngayong hapon nito, na-assign po ako bilang isang preacher. Yan nga, kinakabahan pa naman ako. Pero yun, I want to remind you that these things that we have, ito ay magkakaroon ng kabuluhan once na mayroon tayong Diyos. Kasi alam natin, yung vanity na word, ang salitang vanity ay parang usok o singaw na makikita mo pero hindi mo mahawakan. Subukan po natin bugahan or hingahan yung mga katabi natin. And yun, mararamdaman mo lang siya pero it's just temporal. It's mawawala lang din siya. Ganon. Baka makatulog, no? Ganoon po ang vanity. Ganoon po ang sinasabi ng Panginoon ni Solomon. Kinumpara niya mga bagay na under the sun is it's not just a temporal. Pero tayo mga Kristiyano, masyado tayo nakatingin sa temporal na bagay. And ngayon, hapon na ito, kailangan natin malaman kung ano ba dapat yung ating gawin. Kasi sinasabi ni Solomon dito, sinubukan ko na lahat. Nakita ko na ang mundo, pero kapag wala ang Diyos, walang tunay na kasiyahan. Ang Ecclesiastes chapter 1 ay parang boses ng puso ng tao na naghahanap ng kahulugan. Under the sun, ibig sabihin, buhay na puro earthly lang ang focus, at kapag binasa natin to, parang tayo ay kinausap ng parehong pagod. Kasi nakita, once na binasa natin ng paulit-ulit, mas ma-feel natin, maiintindihan natin yung situation ni Solomon that time. Habang sinusulat niya to. Parang gusto niya kang kausapin na pareho kayong pagod. Masyado tayong nakafocus sa mga earthly na bagay. And kaya kung napapansin niyo mo sa verse 1 to verse 7, lahat nun is parang repetition lang lahat. Makikita natin yung araw, sisikat, lulubog, at sisikat pa rin doon sa kung saan siya sumikat nung last day or kahapon. And yun, makikita natin dun, ganun yung wisdom ni Solomon para ipaintindi sa atin
na yung buhay natin parang nagiging repetition lang siya, parang wala siyang patutunguhan if wala tayong Panginoon. And yun po na yung figure out ni Solomon nung sinusulat niya to. Pero salamat sa Diyos, hindi nagtapos ang kwento. Dahil ang tanong ng Ecclesiastes ay sinagot ni Jesus Christ. Yung ang sinabing vanity sa lumang tipan ay binigyan ng kahulugan at pag-asa ng bagong tipan. Yung tinitingnan natin kung paano binago ni Kristo yung emptiness into purpose. And that's the reason why as a Christian we have purpose. And yung frustration nito, frustration natin is into hope and vanity into the victory. And yun po sa una po nating punto, ito po ay the emptiness of life under the sun. Ito yung ito sa verse 3, sabi nga dito, what a profit hath man of all his labor which take it under the sun. Solomon describes life under the sun, life lived only with earthly perspective. Work never ends, generations come and go, nature repeats itself, nothing seems new. And many today works hard, earn money, gain knowledge, but still empty. Why? Because labor without God produce exhaustion, not fulfillment. And now, tayo kapatid, in this verse, nakikita natin dyan sa verse 3, what a profit hath man of all his labor which hath taken under the sun. Itong nabanggit ko po kanina, yung work hard, tayo nag-work hard tayo under the sun, which is good. Kasi gusto natin makaprovide tayo sa ating family, support tayo sa mission, support sa church, support sa ating pastor, or everything. But kung yung hardworking natin is wala sa Panginoon, hindi lean sa will ng Panginoon, yun po ay walang kabuluhan. Kung ikaw po ay nagtatrabaho ngayon, binigyan ka ng trabaho ng Panginoon, then pinagpalit mo ang iyong ministry sa Panginoon, yung situation mo at maybe sa ngayon is okay ka pa, pero dadating sa punto ng buhay mo, ikaw ay mag-exhaustion. Ikaw ay parang dried ka or parang may kulang sa puso mo. Parang may emptiness. Yung po yung emptiness ng under the sun. Hardworking is not bad. But kung hindi natin gagawin para sa Panginoon, it's vanity. Siya walang kabuluhan. And sabi pa nga doon sa isa, yung work hard, saan na yun? Work hard, earn money. Ito yung gusto ko. Gusto ko lang earn money. And with purpose. Yung money is not evil, but ang money magiging evil lang pag ginamit nito natin sa walang kabuluhang bagay. Ano ba yung mga walang kabuluhang bagay? Hindi naman tayo bata para hindi natin malaman yung mga hindi kabuluhan, yung mga bagay na may saysay. Which is, as a Christian, as a believer, we know that we need to support church. But parang once na may nagpipreach dito about giving, masyado tayo na-offend or masyado tayo tinitingnan natin yung anong resources na mayroon tayo. But that money, if pagpagamit natin sa Panginoon, is doon natin ma-understand bakit tayo naglilingkod, bakit tayo nagtatrabaho dito sa under the sun. And take note, hindi po tayo taga dito. Tayo isang dayuhan lamang para ipalaganap yung salita ng Panginoon. And I thank God na tayo naligtas. Kasi kung hindi tayo naliligtas, hindi natin maiintindihan bakit lahat ng mga bagay na to kahit kailan natin gawin. Because sometimes tayo, mga kapatid, masyado tayo nakafocus sa earthly things. But hindi tayo taga dito. Bakit ayaw natin mag-focus sa mga heavenly things? Kaya yun yung to glorify God. Kasi yun naman talaga ang purpose natin. Kaya tulad nga sabi sa kaninang message kaninang umaga, yung suffering, ang endpoint nun is to glorify God. And not ngayon, lahat ng mga bagay na decision natin sa buhay, sikapin natin na mag-glorify ang Panginoon. Yung pangatlo is yung gain knowledge, which is, I thank this church na kung paano tayo napakatibay sa doktrina, paano tayo ni-guide ni Pastor, sa paano tayo lead, kung ano yung tamang doktrina to stand firm. But those knowledge, last 2025, I just realized na
marami tayong narinig na doctrine or doktrina na para to guide us, para punta tayo sa tamang nating landas. Pero kung di natin yung paggamit sa Panginoon, kung di natin i-apply sa ating sa sarili, kahit nga i-apply or gawin nating lifestyle, wala yung kabuluhan kung di natin ito i-apply. Pero kung apply natin to sa Panginoon, doon natin makikita yung pagkilos ng Panginoon sa atin. Kasi we are being saved because we have faith on Him, right? We will be justified. But sa sanctification stage natin, yung pinaka-best part ng buhay ng isang Kristiyano. Kasi doon natin may experience yung bagay na kaya pang gawin ng Lord. Kasi hindi lang kaya ng may kaya pang gawin ng Panginoon sa atin. Hindi lang pagsalba sa atin sa ating kasalanan, kundi ipakita pa niya yung kapangyarihan niya is more than Panginoon doon. And yun, kapatid, ngayong umaga nito, kaya gusto ko itong message. Kasi dapat last December 28, ito na yung message ko. Pero di ko siya pinalitan because gusto kong remind tayo na those things na meron tayo, lalo na mga information, knowledge na meron tayo last year, 2025, kung di natin ito ma-apply sa year 2026, kung di tayo mag-intention na mag-improve tayo sa ating pananampalataya, ito ay walang saysay. Kasi tulad nga, naalala ko sa preacher ni Tata Eater, yung about information, kung walang transformation, hindi, wala. And ngayon, as a Christian, if we know the truth, kailangan natin siya sikapin na gawin to glorify God. We know tayo ay we come short. Tulad nga dito sa verse dito, Romans 3:23, for all of sin is come too short with the glory of God. Hindi natin kayang tapatan yung glory ng Panginoon. But there's two sins, yung hamartima or parabasis. Hamartima, they're missing the mark, which is dun yung sa mga, kung sino pa dito, hindi pa kayo sigurado sa iyong kaligtasan. Take note, lahat tayo na come short, but we are not one. The only thing that we need to do is to have a faith on God. Yung hamartima, yung missing the mark, hindi natin naabot yung kaluwalhatian ng Panginoon. But we need just to admit ourselves that we are sinners. And now after that, we just need to accept Jesus Christ, yung gift na yon, at para tayo magkaroon ng buhay ng walang hanggan. Ito naman yung parabasis, yung overstepping the mark. Ito yung kadalasan natin nagagawa. Kasi dito sa James chapter 4:17, therefore to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. Kasi minsan tayo alam natin yung tama pero hindi natin ginagawa. Alam natin ito yung sabi ng Panginoon, ito yung dapat natin gawin to support mission, maglingkod ka sa Panginoon. Every Sunday, ibigay mo sa Panginoon pero hindi natin nagagawa. Marami tayong reason, marami tayong reasoning, or anuman mga bagay na hindi natin alam. Mga bagay na gusto natin gawin pero gusto mong lumaglingkod sa Panginoon. Yun ang mawalang kabuluhang bagay. Kaya ngayon, hapon na ito, this message just as simple. For me, it's just a reminder that lahat ng mga bagay, kung wala sa Panginoon, hindi siya nakalin sa Panginoon, it's all vanity. Amen. And ngayon po, sa araw na ito, alam natin, magkakaroon ng purpose if yung anong meron tayo ay pinagamit natin sa Panginoon. Kasi yung knowledge, yung mga sinabi ko po kanina, actually, hindi lang yon, marami pa. But ito lang yung parang naisip ko is yung resources na meron tayo, yung knowledge na meron tayo, kung ipinapagamit natin to sa Panginoon, ito ay magkakaroon ng halaga. Because we're just living in grace. God don't owe you a building. God don't owe you a money. Walang utang ang Panginoon sa iyo na pera. Walang utang ang Panginoon sa inyo, sa inyong mga bills. But sabi ng Panginoon, just seek ye first. You just need to seek Him, and para mas makilala mo ang pagkilos ng Panginoon. Kasi we are just living in grace. Tayo po ay namumuhay sa grasya ng Diyos. And tayo as a believer, that is enough. But ang Panginoon kasi more than enough. Kaya once we seek Him, mas nakikita natin yung pagkilos niya. And ngayon po, sa hapon na ito it's just simple, ito ay mga bagay na akala natin gawin. Because
if we know that we have come short, hindi natin nagawa yung will ng Panginoon, ano man sinasabi ng Panginoon sa atin, the last thing that we need to do is confess our sin. Which is the 1 John 1:9, if we confess our sin, He is faithfully and just to forgive us our sin and to cleanse us from all unrighteousness. Kapatid, alam ko minsan tayo, nahihirapan tayo maglingkod sa Panginoon. Lalo if may desire ka maglingkod sa Panginoon. I just want to share you ang experience ko bakit gusto ko pumunta sa preacher camp. Kasi lately, nawalan po ako ng confidence sa sarili ko. Nagda-doubt ako sa sarili ko kung nakakarapat dapat po talaga akong tumayo sa pulpit na mag-share ng every Saturday na soul winning. I doubt myself sa kakayanan ko kasi nakatingin ako sa sarili ko. But nung andun na po ako sa preacher camp, and which kami nila Brother Elmer, I'm very thankful na yung paano ako ng Panginoon binigyan ng kasagutan sa aking tanong. Kasi bago pa ako naging Baptist, ang una pong memory verse ko na King James Version is James chapter 4 verse 8. You draw nigh to God and He will draw nigh to you. And yun lang pala yung sagot ng Panginoon sa akin. Yun ang pinitch no pastor doon na kailangan mo lang lumapit sa Panginoon para mas makilala mo paano siya kumilos sa buhay mo. Kasi minsan marami tayong doubt. And yung mga bagay na yun is mapapalitan yun ng victory once na tayo'y nagtiwala sa Panginoon. And this message is just as simple like I mentioned a while ago. But it will be remind us kung tayo ay may intention tayo na sumunod sa Kanya. Because this 2026, gusto ko, kaya pumupunta ako kahit saan conference na kaya ko para mas maging may benefits kayo sa akin as a panagkatiwalaan ng Panginoon nandito sa tumayo sa pulpit, and I want to improve myself. I'm not saying na magaling na ako magsalita. Actually, marami akong dapat baguhin, but alam ko sa sarili ko na kung sabi ng Panginoon, if yung desire na meron tayo, kung ito ay ipapagamit natin sa Panginoon, and ang kikilos ang Panginoon. You just need to confess your sin and admit na hindi mo kayang gawin kung wala ang Panginoon at ikaw ay gagamitin ng Panginoon. Hindi aksidente, ikaw ay tinawag ng Panginoon sa ganitong aspeto. Hindi ka aksidente na tinawagan ng Panginoon na bilang usher or anuman ng ministry mo dito sa church or pastor or missionary. But the thing first that we need to do is ayusin natin yung relationship natin sa Panginoon. Mahirap mag-forward by faith kung wala tayong masira yung relasyon natin sa Diyos. Kasi hindi na tayo makaka-forward ng faith kung ang sira yung relation natin sa Diyos. And ngayon, bilang isang mananampalataya, alam natin yung katotohanan, we just need to confess our sins at tayo ay magsimula na may pananampalataya, na may tiwala sa Panginoon, that emptiness magkaroon ng halaga. Hindi siya lang yung barang usok o temporal lang na bagay na meron tayo. And the second point natin po is the unsatisfied human heart. Nabis ko to joke lang. Joke lang. Alright. Well, the unsatisfied human heart. All things are full of labor. Man cannot utter it. The eye is not satisfied with seeing, nor the ear filled with hearing. The human heart was created for more than this world can offer. Once again, the human heart was created for more than this world can offer. Tayo, yung human heart was created more than pa dito kayang offer ng mundo. Tayo, nakita natin dito, the world offer you things that can gratify your flesh. Kasi tayo, ang goal natin as a Christians na nakakilala sa Panginoon is to glorify God. Hindi yung to gratify your flesh. And as a Christian, dapat yun ang goal natin. And tulad nga sa verse John chapter 4 verse 13, and Jesus answered and said unto her, whosoever drinketh of this water shall thirst again. But for verse 14, sabi doon, but whosoever drinketh of the water that I shall give him
him shall never thirst, but the water that I shall give him shall be him a well of water, spring up into the everlasting life. Ito yung message ni ng Panginoong Jesus sa women of Samaria. Ito ay kasi there's a conflict in the Samaria, kasi ang Samaria is malapit siya sa nation ng mga Gentiles, mga Caesarians, yung mga kalaban nila. And there are mixed population, kaya ganoon lang po ang nagtaka yung woman kung bakit lumapit si Jesus Christ sa kanya, because Jesus Christ is a Jew. Ganun po yung bakit siya nagtaka, bakit ka nandito. Kung mababasa po natin yung John chapter 4, makikita natin yung context dyan kung paano binago yung perspective ng babae. But now, pero ang pinakapunto po dito is yung drink it, yung water po is symbolize yung the world, yung kayang offer ng world. Sa verse 13, nakikita natin yung whosoever drink it of this water shall thirst again, which is yung mga makamundong bagay. Hindi niya kayang satisfied yung heart natin, kasi pagkatapos nun, kasi mga bisyo or anuman mga meron tayo na pinanghahawakan ngayon, hindi pa natin kaya surrender sa Panginoon, ito yung mga bagay na humihila sa iyo palayo sa Panginoon. Kahit hindi bisyo or anuman mga bagay, hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. Minsan kasi lahat nakatutok lang sa bisyo, pero yung mga bagay na hindi pa kalugod-lugod sa Panginoon, hindi natin kaya bitawan kasi kala natin hindi kasalanan. But once we read the Bible, once we seek God, doon natin maintindihan yung purpose ng buhay natin. Bakit kailangan natin satisfied yung heart natin sa flesh, sa Word of God. Kasi sabi nga dito, you are a spirit and you have a body. Diyan, nakalagay dyan is you are a soul and you live in a body. Kasi tayo niligtas ng Panginoon. I'm not saying na pabayaan na natin yung lupang katawan natin, but ang the focus natin dapat is yung soul na niligtas ng Panginoon. And kailangan natin siya i-feed by Word of God. Yun nga, tulad nga sabi ko kanina, we just need to draw near to Him para mas maintindihan natin yung salita niya at ma-apply natin to sa buhay natin. Kasi magkakaroon itong mga bagay na to is mawawalang silbi, or ito ay magiging vanity kung hindi natin to ginagawa. Kung wala, ang goal natin is to gratify our flesh. Kasi may mga bagay tayong hindi kayang surrender sa Panginoon. Yung mga simpleng bagay na nagiging cost ng cost ng paglayo natin sa Panginoon. Kasi dapat maging tayo aware sa mga bagay na kahit maliit na bagay man yan, kahit aware tayo para hindi yun yung maging rason para lumayo tayo sa Panginoon. And this verse that will simply remind us that we need to feed our soul, that to seek Him, na may handang sumunod at may takot sa Panginoon. Kasi yung fear kasi hindi naman talaga siya is disenyo ng Panginoon. Pero pwede natin yung gamitin to fear na matakot sa Panginoon na hindi natin kayang gawin yung dapat natin yung pinapagawa niya sa atin. Kasi once we use that fear na sumunod sa Panginoon, I'm not saying na parang kontrolado ka ng Panginoon, but yung fear na makagawa ka ng kasalanan kasi hindi yung mag-glorify ang Lord sa'yo. And yun dapat natin i-seek sa buhay natin. Kasi mga bagay na gusto tayong gawin, but ang pinupunto nito is yung flesh mo, hindi yung spirit mo. But ang sabi ng Panginoon that God is spirit, and dapat i-worship natin ng Panginoon with the spirit and the truth. Kasi may spirit tayo may gusto tayong gawin. May gusto tayong may desire tayong magsumunod sa Panginoon. But yung truth, minsan wala. Minsan, nanindigan tayo sa mali. Kaya, di natin kaya magpakumbaba. But, sabi ng Panginoon, you just need to humble yourself para mas makilala mo siya at ma-accept mo siya bilang yung Panginoon. And, sa next part, third point po natin is, sana yun? Christ, the answer to vanity. Solomon diagnosed the problem, but he did not yet see the full solution.
Jesus declares in John 10:10 that I am come that might be have life and that they might have it abundantly fulfillment to Christ. Ito yung solusyon sa vanity, which is Jesus Christ. And we know that hopefully lahat tayo dito ay ligtas. Tayo ay nakakilala sa Panginoon. And once tayo nakakilala na sa Panginoon, and absolutely, I know na tayo ay minsan nagtagumpay natin sa ating buhay. Minsan lang tayo nabibigo, but it's the part of our journey as a Christian. And ngayon, nakikita po natin dito that they might have it what Ecclesiastes calls vanity, Christ transformed it to victory. Yung emptiness natin dati, ang kala natin wala na tayong magagawa, but ito ay nag-transform to purpose. Yung repetition na nangyayari sa atin, yung daily routine natin na sawang-sawa na tayo, pero ito ay nagkaroon ng buhay, ng new life with Christ. And yung frustration na meron tayo, lagi tayo naiinis, or anuman dahilan ng frustration natin, tayo ito pagpalitan ng hope because of Christ. Yung temporary na buhay natin, pero nung nakilala natin si Kristo, yan yung sagot sa sa temporary na buhay na yon is yung eternal life. And yung self-centered is ito ay napalitan ng God-centered. And hopefully lahat tayo dito is yung sentro ng relationship natin is ang Panginoon. And yung under the sun, yung dating under the sun na walang kabuluhan, for us vanity, once natayo yung mga bagay na yun ay pinagamit natin sa Panginoon, ito'y mapapalitan in the Lord. And now, kung ito po yung nangyayari sa atin, and praise God to that, but let's seek God para mas magintindihan natin yung calling natin sa Panginoon. And I understand na may iba-iba tayong calling. I know some of you, tinatawag ng Panginoon sa ganitong aspect or sa ganitong ministry, then and you just read your Bible para mas maintindihan mo yung clear na ang panawagan ng ating Panginoon. Kasi hindi hirap intindihin ang isang message ng Panginoon kung tayo ay malapit sa Kanya. Tulad nga ng Book of John, mapapansin natin yan, lahat na nakasulat sa Book of John is about love. Kasi si John ang isa sa pinakamalapit na apostle ni Jesus Christ. Lagi siya nakalin sa Panginoon. Kaya mapapansin natin kung gaano niya naisulat ang 1 John is about love. It's about kung paano dapat tayo manindigan as a Christian. And now, ngayon po, hapon na ito, I just want to remind you na this is a simple message that kung anong mga meron tayo, mga bagay na meron tayo, ipagamit natin to sa Panginoon. Kung gusto natin meron to yung kabuluhan, na meron to yung kapalit, na may victory. Kasi kung ito ay mga bagay na meron ka, kahit ikaw ay saved na or ay Kristiyano ka na, pero hindi mo to pinagamit sa Panginoon, ikaw ay nag-backslide or tinalikuran mo ang Panginoon, ito ay magkakaroon ng vanity. Nandun pa rin yung problema. Pero once na andun ka, pero kung may Panginoon ka, ikaw ay nagpatuloy sa Panginoon, mas maintindihan mo kung bakit kailangan mo magpatuloy. And I know, kapatid, minsan nanghihina tayo, but kailangan natin to fix yung relationship na meron tayo sa Panginoon para maka-forward by faith tayo. Kasi yun naman yung message natin this 2026. We should forward by faith. But kung sira yung relasyon natin sa Panginoon, wala yung kabuluhan. But kailangan natin siya do it step by step. And ngayon, kapatid, this is the starting point in our sa ating journey as a Christian in this year 2026. Maraming nagbago, but ang pangako ng Panginoon still remain. Kung ano man yung kailangan natin ayusin, dapat natin ayusin. But yung ang pinaka main goal talaga natin as a believers is to glorify Him by obeying kung ano yung mga commandment ng Panginoon sa atin. It's as a church, since tayo ay kinaon ng Panginoon, let's renew our mind sa support ng mission, to support yung support yung church, yung mission, our pastor, para mas maintindihan natin yung purpose natin sa buhay natin. Kasi lahat lang tumatayo po dito sa pulpit is lahat sila may kahinaan. And if we support our pastor, if we pray our pastor,
He will feed us na para yung spiritual natin, mas makilala natin ang Panginoon. Kasi once na may Diyos tayo, malapit tayo sa Diyos because of our relationship, doon natin makakamtan yung victory galing sa ating Panginoon. And ngayon po, hapon na ito, that is just a simple reminder sa ating buhay na once na may Diyos tayo ay doon natin makakakamtan yung victory na may, gagaling sa Panginoon. And for our conclusion, ang sabi po dito that the book of Ecclesiastes teach us this truth. Life without God is vanity, but life in Christ is eternal. If you are living under the sun, you will always feel empty. But if you live in Christ, your labor is not in vain. 1 Corinthians 15 verse 58. But the question here, kapatid, are you chasing vanity or walking in the life Christ offer? Naway naway kapatid, let's evaluate ourselves kung tayo lumalakad pa rin sa Panginoon or tayo nanirahan sa kala natin nakakalugod sa Panginoon, but it's all vanity. Isuko natin yung mga kahinaan natin, yung mga bagay na dapat para kailangan natin gawin para to glorify God. That's our goal. And this year 2026, and naway tayo may unity pa rin sa ating pananampalataya to support the mission, to support this church, our pastor, and anuman mga ang gustong paggawa nating Panginoon sa buhay natin. And I know ang Panginoon ay may mensahe sa bawat isa sa atin kung ano dapat, kung saan ka tinawag na Panginoon, kung to support this church or to, yung based sa ability and skills mo. And now kapatid, huwag tayo sumuko, tayo magpatuloy sa Panginoon na may pananampalataya at tiwala sa ating Diyos. And yun lang po. And let's bow our head and let's close this in prayer. Heavenly Father, Lord God, thank you for this afternoon. Naway, Panginoon, sa hapon na ito, Panginoon, ikaw yung naitaas. Lord, thank you, Panginoon, sa victory na natanggap namin mula sa inyo, Panginoon. Wala kami magagawa kung wala yung pagsama, Lord God. Sa hapon na ito, Panginoon, sa simpleng mensahe, Lord God, na aming natanggap ngayon, Panginoon, naway ito, Panginoon, ma-apply namin sa aming sarili, Lord God. Lord, those things under the sun is not, hindi siya masama, Panginoon, but help us, Panginoon, na ito ay magamit namin, Panginoon, upang luwalhatian ang iyong pangalan, Lord God. Lord, patawad, Panginoon, kami ka nagkulang or kami ay hindi namin naabot yung kaluwalhatian, Panginoon. But, Lord, we ask ang guidance sa iyong Panginoon. Anuman, Panginoon, mga bagay na aming hindi kayang surrender, Lord God, to satisfy our flesh, Panginoon. Naway, baguhin mo ito, Panginoon, Lord God. And ngayong hapon na ito, Panginoon, we will stand bago kami umalis, Panginoon, sa church na ito, Lord God, naway lahat ng message buong maghapon, Panginoon, learnings, and naway ma-apply natin, Panginoon. Higit sa lahat, maging lifestyle pa yung Panginoon para to glorify your name and above, Lord God. Thank you, Panginoon, at binabalik ko lahat ng puri. Pasalamat. In Jesus I pray.